Kaunting panahon na lamang at kayo'y malulungkot. At kaunting panahon pa, kayo ay magagalak, kayo ay magsasaya. Ito yung ebanghelyo kahapon. At yung ipinahayag ngayon ay karugtong ng ebanghelyo kahapon. Kasi sinasabi doon, hindi nila maintindihan si Jesus sa kanyang sinasabi. Kaya pagkatapos ipinapaliwanag dito ni Jesus, kaunting panahon na lang, kayo ay tatangis. Kayo'y may hirapan. Sabi nga dito, ay tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit ang sanlibutan ay magagalak. Ngunit pagkalipas ng ilang panahon, ang inyong pighati, ang inyong dalamhati ay magiging kagalakan. Meron ba kayong mga problema ngayon? Meron ba tayong mga krisis? Tayo ba ay nagdadalamhati? Tayo ba ay nalulungkot? Tayo ba ay nalulumbay? Kadalasan ayaw natin ng mga bagay na ito. Ang gusto natin puro party, puro kasiyahan. Di po ba? Ngunit ipinapahayag sa atin ng mabuting balita, mayroon talagang dalamhati, mayroon talagang lumbay. At hindi ito masama. Ang dalamhati, ang pagtangis, ang kalumbayan ay maganda kung ito ay kalooban ng Diyos. Kung ito ay pagpasok sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ipinapakita sa atin, hindi lamang dalamhati, ngunit mayroon ding kagalakan. Actually, ito ay paghahanda para sa piyesta ng pag-akyat sa langit at pagpapadala ng banal na Espiritu, ang Pentecostes. Pinapakita, mayroong kalungkutan at mayroong kagalakan. Aalis si Jesus, malulungkot, ngunit may ipapadala ang banal na Espiritu. At ito ang magbibigay ng lakas, ng kagalakan sa mga tao na tatanggap ng Espiritu Santo. Kaya nga, mayroong kalungkutan at mayroong kagalakan. Kung ating titingnan, ganito rin ang misteryo ng ating pananampalataya. Mayroong pagkapako sa krus at mayroong muling pagkabuhay. Ang pagkapako sa krus ay hindi sumpa para sa atin. Oo, may paghihirap, oo, may sakripisyo si Jesus. Pero ang lahat ng ito magtatapos sa kanyang muling pagkabuhay. Ano man ang sitwasyon na meron tayo, hindi natin matanggap, tingnan natin sa mata ng ating pananampalataya. Ang paghihirap ay bahagi ng buhay. Ang krus ay bahagi ng buhay. Ngunit hindi ito nagtatapos sa paghihirap, ito nagtatapos sa kagalakan, sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa isang salita, magtatapos mayroong korona ng tagumpay. Mga kapatid, sinasabi dito sa ating ebanghelyo, inahalintulad ni Kristo ang kalungkutan at ang kaligayahan sa pamamagitan ng isang babaeng manganganak. Naghihirap, pero pagkatapos maghirap sa panganganak, nababaliwala ang lahat ng lungkot, napapalitan ng saya, sapagkat nakita niya isinilang ang isang buhay dito sa daigdig. Katulad din ito naman nagtatrabaho sa abroad, di po ba? Nihirapan, nagpapagal ng pawis, ngunit pag-uwi, may dala silang tagumpay. Ikabubuhay na marangal ng kanilang pamilya. Gaya hindi sa mga mag-aaral na gumagraduate. Di po ba? Nagsusunog ng kilay, nag-aaral gabi, gumagawa ng lahat ng projects, subsob na nag-aaral. Pero pagka sila'y gagraduate, tanungin mo ang nanay at saka ang tatay, puno ito ng kagalakan. Nababaliwala ang lahat ng paghihirap, napapalitan ng kagalakan. Di po ba? Mayroong lungkot,
merong saya pagkatapos. Mga kapatid, ating ipinagdiriwang ngayon o pinaghahanda natin ang isang magandang mangyayari sa ilang araw dito sa ating parokya, ang pagkokorona sa ating mahal na Birheng Maria. Kung titingnan natin sa kanyang pagpapakita sa Fatima, mayroong 3 bata. Si Jacinta, si Lucia, at saka si Francisco. Naisip na ba natin kung gaano kahirap ang kanilang pinagdaanan para lamang masabi sa buong mundo na nakita nila ang mahal na Birhen na nagpakita sa kanila ang ina ng ating Panginoong Yesus. Hindi ko alam kung napanood nyo na ang pelikula na ito, kung paano sila na-persecute ng mga authority, kung paano sa simula sila hindi pinaniwalaan. Ang dulot nito ay sakit at hirap. At kung iisipin pa, ito ay mga bata. Hindi naman ito matatanda, ito ay mga bata. Kaya makikita natin sa kanilang kasaysayan, mayroong paghihirap, mayroong pighati. Ngunit, plano ng Diyos sa pamamagitan ng Birheng Maria, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pighati, dumadaloy, pinagdadaanan. Ngunit di natatapos sa sufferings, nagtatapos sa kaligayahan. At hindi lamang ang 3 batang ito na pinagpakitaan ni Birheng Maria, gayon din si Maria mismo, nang tinawag ng Diyos, nagtiwala, sumagot ng oo. Pero hindi madali ang bagay na ito. Ang isang babae na mabubuntis noong unang panahon ay babatuhin, o nang walang asawa ay babatuhin hanggang mamatay. At si Maria, pagtitiwala sa Diyos, tinanggap na maging ina ng anak ng Diyos. Dinala sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. Walang takot dahil nagtitiwala sa Diyos. May paghihirap, oo. May sufferings, oo. Ngunit, nung tinanggap ang misyon na ito bilang maging ina ng anak ng Diyos, puno ng pagtitiwala. Kahit anong hirap, kahit anong sakit, ito'y kanyang tinanggap. Hanggang pagsilang, sinamahan niya hanggang sa paanan ng krus, hanggang sa muling pagkabuhay, hanggang sa pag-akyat sa langit, nandoon si Maria. May hirap, may sakit. Pero sa pagkalipas ng ilang araw ngayon, ating gaganapin ang coronation. Kung mayroong paghihirap, may papakasakit, mayroong paglalagay ng korona. Ang ibig sabihin ng korona ay tagumpay. Ibig sabihin ng korona ay kagalakan. Nawa tayong lahat na mayroong debosyon sa ating ina na si Birheng Maria, na ating ngayon inihahanda ang ating simbahan ng ating sarili para sa puputong ng korona sa Kanya, makita rin natin sa ating buhay. Tayong lahat ay tagasunod ni Jesus. Tayong lahat ay may debosyon kay Maria. Ngunit sa ating buhay, meron din tayong mga sufferings, meron din tayong mga problema, meron din tayong mga pighati. Ang lahat ng ito ay napaglalabanan. Ang lahat ng ito ay nalalampasan. Ang lahat ng ito ay napagtatagumpayan. Korona ang ibibigay sa sinumang sa ating tumatanggap ng pighati, tumatanggap ng pagtangis, nagtitiwala sa Diyos. At pagkatapos, ibibigay ang gantimpala na ito. Tayo nawa na magpuputong ng korona kay Birheng Maria, makita rin natin sa ating buhay. Meron tayong sufferings, pero hindi natatapos ito sa sufferings. Magkakaroon din ito ng tagumpay sa ating buhay. At ang lahat ng ito ay maganda dahil kung plano ito ng Diyos, ang lahat ng plano ng Diyos ay maganda at mabuti. At dadalhin tayo nito sa rurok ng tagumpay, ang korona, ang buhay na walang hanggan. Amen.